Okay, good morning mga Lodi. Tayo po ay gagawa tayo ng tiramisu. Ang tiramisu ay popular sa Italy dahil ito ay nag-origin sa Italy. Pero normally ang tiramisu ay ginagamitan ng mascarpone cheese. Since wala naman po tayong mabili dito sa lugar natin ng mascarpone cheese, siguro baka sa Manila meron tayong makita. Pero dito sa lugar namin dito walang mascarpone cheese. Kaya, instead of mascarpone cheese, gagamit po tayo dito ng cream cheese. Philadelphia po gamit natin dito. 250 grams po ito. At liban po dyan, kailangan natin itong mga tools na to. Itong wire whisk, rubber spatula, isang bowl, dito natin siya i-assemble. At saka isang extra bowl pa para sa ating cream. Para ma-whisk natin yung ating cream. At gagamit tayo dito ng gloves para pag-assemble natin hindi natin nahawakan ang ating mixture. At syempre meron tayo dito lady finger. Ang lady finger na to ay binili ko lang sa supermarket. Pero pwede tayong gumawa nito. Although masyado na mahaba ang video pagka gumawa pa ako ng lady finger. Maaring sa susunod na video papakita natin sa inyo kung paano naman ang paggawa ng ating lady finger. And kailangan natin dito ng isang kutsaritang asukal at saka isang separate na 3 kutsarang asukal. Ito ay fine white sugar. Mga 3 kutsara lang kailangan natin. And isang kutsarang coffee, instant coffee lang yan. And isang kutsaritang gelatin. Actually, ang tiramisu hindi natin ginagamitan talaga ito ng gelatin. Pero since na napakainit sa ating lugar, maglalagay tayo dito ng gelatin. Tapos, meron tayo doon na 5 egg yolk. Kailangan natin yan, idodouble-boil natin mamaya para may pakita ko sa inyo kung paano ang proseso ng pagluluto ng egg yolk. Baka meron pong magtanong sa atin kung anong gagawin natin doon sa 5 egg whites. Actually po, madami tayong pwedeng gawin dyan. Pwede natin gamitin sa paggawa ng cake. Pwede natin din gamitin sa paggawa ng soup, egg drop soup. Yan pong mga ideas na pwede nating gawin sa egg whites natin para hindi siya masayang. Pwede din natin siyang gawing omelette for breakfast. Or pwede din gawin natin pancake. Umpisa na natin ang pagluluto. Una, magpapakulo tayo ng ating tubig para lutuin natin itong ating egg yolk. Okay mga Lodi, meron tayo ditong isang kaldero at mga 3 basong tubig ito. Kailangan kasi natin itong pakuluan and steam lang ang kailangan natin para sa ating egg yolk. Huwag natin idirekta sa init ang ating itlog, baka ito'y masunog lang. Hintayin natin itong kumulo bago natin umpisahan ng proseso ng pagluluto natin ng egg yolk. Habang tayo po ay nagpapainit ng tubig, ilagay po natin yung ating instant coffee sa ating sugar. 1 teaspoon of sugar lang yan. At ihalo natin yung ating kumukulong tubig dito. Yung coffee po nilagay natin doon sa ating gagawing concentrated coffee. 1 tablespoon. Kailangan natin dito ng strong coffee. Papakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin ng coffee. At ngayon po yung coffee natin at saka yung ating sugar, lalagyan natin ng boiling water. Yan po, haluin lang natin ito. Set aside lang natin ito. Habang ginagawa natin yung egg yolk maya-maya, ay lalamig na itong coffee natin. Yung ating gelatin, kailangan gumamit tayo dito ng malamig na tubig or ice water para maganda yung tunaw ng ating gelatin. Ayan po. Kung meron po kayong yung tinatawag na gelatin sheet, yung pong parang banig, 1 o 2 lang pong kailangan natin. Pero dito po sa powder, 1 kutsarita pong ginamit natin dito. I-set aside po natin ang ating gelatin. Ayan po.
Umpisahan na natin ang ating pagluto ng egg yolk. Ilagay po natin ang ating 3 kutsarang sugar. Haluin lang natin ito. At ngayon kumukulo na yung tubig natin, pwede na natin siyang ilagay dito. Mag-ingat po tayo dahil baka tayo mapaso sa steam ng tubig natin. Para po makasiguro tayo, kailangan gumamit tayo ng pot holder. Huwag mong titigilan sa paghalo hanggang mag-color pale white siya. Iwasan po natin masunog sa ilalim ang ating itlog para hindi siya magkardel. Ayan po, kung napapansin ninyo, pale white na ang kulay ng ating itlog. Tsaka nag-double size na po siya. Lumakot na rin siya. Kaya patayin na natin ang ating apoy. Lutuin lang natin ng konti pa para siguradong lutong-luto siya. Ayan, pwede na natin alisin. Mag-ingat po tayo sa pag-alis nito. Baka tayo mapasok. Dahil napakainit po ng steam ng tubig. Habang mainit po yung itlog natin, ilagay natin yung ating gelatin. At ngayon po, ilagay natin yung ating cheese. Tunawin natin. Pwede rin po tayo ditong gumamit ng alak. Kung kayo po ay mahilig sa sweets na may alak, pwede po natin gamitin ng amaretto, kaluwa, or rum. Actually po, kung meron kayong mixer, pwede rin kayong gumamit ng mixer dito. Mas maganda kung merong mixer. At ngayon, magwi-whisk tayo ng cream. Ito po yung whipping cream, or whipped cream na tinatawag. Pero ang gamit po natin dito yung all-purpose. Nilagay natin sa refrigerator for overnight kasi kailangan natin makuha yung temperature na mga 5 degrees centigrade below. Dahil kung hindi siya malamig, hindi mo siya ma-whip. I-whip lang natin siya ganito hanggang medyo lumapot-lapot siya ng konti. Kung meron po kayong mixer, pwede din po ninyong gamitin dito sa whipping cream. Kung meron naman kayong hand mixer, pwede rin po. Lagyan po natin ng konting vanilla essence. Mga kalating kutsarita lang po. Ayan po. Ganito kalapot. Pwede na ito. Tapos ihalo natin itong ating egg yolk. Huwag po natin masyadong batiin ng ating cream. Kasi pag nasobrahan ng bati, mag-i-split po ito. Mag-iwalay yung fats at saka yung butter niya. Yan, haluin lang natin. Ngayon kailangan natin yung ating concentrated coffee. Lagyan po natin ito ng mga 3 to 4 tablespoon. Pwede na po natin itong i-assemble ngayon. Ayan, lagyan natin ng mixture ang ating molde. At ilatag po natin ng lady finger. Ang lady finger po ay uri ng biscuit na makakabili kayo sa mga supermarket. Pero pwede rin gumawa nito. Ngayon lagyan natin ng coffee ang ating lady finger. Babasahin natin siya. Tapos papatungan po natin ulit. Ganyan lang po paulit-ulit na paggawa nito. Papatungan lang natin tapos lalagyan ulit natin ng lady finger.
Yan, lalagyan natin ulit ng coffee. And then papatungan ulit natin ang mixture. Ayan po, panguling patong natin. Siyempre po ito, napaka-importante. Hindi siya magiging tiramisu kung wala siyang cocoa powder sa ibabaw. Baka meron po sa atin nakatikim na ng tiramisu ice cream. Pwede rin gumawa ng tiramisu ice cream. Sa mga susunod pong vlog, ipapakita natin kung paano paggawa ng tiramisu ice cream. Gilid. Para hindi siya masyadong maduming tingnan. Ngayon po takpan natin bago natin nilagay sa fridge. Okay po. Maghintay lang tayo ng mga 2 hours. Pwede na ito kainin.